Sa ngayon vlog pala guys, sagutin natin yung isang katanungan na ating isang friend sa FB. Lagi niya kasi napapansin na lagi kong binabanggit yung impedance sa isang amplifier, impedance na isang speaker. Siyempre alam yan ng mga nag-aaral ng electronics o mahilig sa sound system, mahilig sa amplifier. Pero may mga friend kasi ako na wala talagang idea. Hindi nila alam kung ano yung tinitikal. Tikal kasi tawag sa karaya, yung waka ba yan, ang ibig sabihin ng impedance. Ang impedance yung yan, nakasulat sa likod ng speaker. Ito 4 ohms. Ito sa kabila, yan, wala nakasulat. Dito sa ating Twitter, wala rin, murado din siya. Pero may mga paraan kung paano natin malaman yan, kung ano yung impedance ng Twitter na ito, din speaker na ito, sa pamagitan guys ng mahiwagang multitester. Yung impedance, para sa madaling maintindihan, yung resistance ng ating voice coil. Sa loob kasi ng speaker mayroong voice coil yan, yung kanyang resistance. Kung baka sa yung impedance kasi mayroon siyang unit na ohms. Ginamitan natin to ng tester. Yan, ginisit ko na kaagad. Medyo mabagal kasi yung response nitong digital. Yung actual resistance ng speaker natin 4.1 ohms. Dito ba? Yan. Pero yung nakasulat dito 4 ohms. Yun nga, yung actual na nakarehistro yun nga, 4.1 ohms yung kanyang resistance na speaker. Itong isang speaker natin, walang nakasulat sa likod kung ilang ohms siya. Nakarehistro sa ating mahiwagang multitester 7.0 ohms, 7.1. Wala kasi siyang nakasulat sa likod, o baka nabura lang siya. Kaya yung kanyang actual na resistance is 7.1. Mabagal kasi ang response ng ating tester, kaya medyo siniset ko na kaagad. 2.7 ohms. Ginparallel natin to guys, yung dalawang speaker. Ibig sabihin pinagsama natin tong 7.1 and itong 4.2. Ang kanyang total na resistance 2.8, 2.7 ohms. Ito sa guys, yung pula, dinugtong natin doon sa pula. Itong negative side, dinugtong natin doon sa kabilang side. Kaya parallel connection yan. Hindi na siya advisable na ikabit sa ating amplifier, dahil nga yung impedance ng ating amplifier saan ba yung ating amplifier? Yan, may nakaukit lang lagi yan guys na 4 ohms, 8 ohms. Yan, ito. Kung baka sa medyo delikado na yung ating amplifier sa ganitong kababa na resistance ng ating ilulod na speaker, 10.7 ohms. Ang ginawa natin dito guys, gin-series natin yung dalawang speaker. Ito guys, yung positive ng isang speaker, kunonik natin dito sa negative. Yan. Then dito guys, yung positive, dito yung negative na isang speaker. Pag pinagsama mo yan dalawang speaker sa series connection, bali yung total niya ay 10.6 ohms. Mas safe yung amplifier sa ganito kataas na resistance
Dahil nga guys, yung ibang amplifier may nakasulat yan guys na ito 68 to 16 ohms. Walang amplifier na may nakasulat ng mas mababa pa ng 4 ohms. Ulitin ko, may mga amplifier na nakasulat na 8 to 16 ohms. Kaya ang kaibahan sa series and parallel, pag naka-parallel guys yung speaker natin, mas malakas ang kanyang tunog, mas mataas yung power na pinoproduce ng speaker. Pag naka-series siya, kung napansin nyo, medyo humihina yung tunog ng ating speaker. Kaya lang medyo safe yung ating amplifier. 4.1 ohms. Sa mga nagtatanong na paano naman daw pag mayroong tweeter and midrange, wala tayong midrange ngayon, nandun sa box ang available natin, tweeter lang. Sinabi ko na yan dati sa previous vlog ko, kaya lang na-upload ko dun sa ibang platform, wala dito sa FB, na yung resistance ng ating speaker, yung kanyang impedance, kahit maglagay tayo ng tweeter o midrange, hindi na apektuhan yung resistance ng ating speaker dahil nga mayroon nakahambala guys na capacitor dito 2.2 microfarad. Dahil sa ating midrange gumagamit ng 3.3 microfarad. Hindi na didetect ng amplifier yung resistance ng ating tweeter and midrange dahil nga mayroong nakahambala na capacitor. Hanggang dito lang muna siguro guys, sana may nakuha kayo ng kunting idea dito sa vlog ko ngayon. Maraming salamat pala sa nag-follow, nag-subscribe sa akin sa kabilang platform. Ulitin ko ulit, maraming salamat.